Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay, our gospel for today, Jesus, the resurrection and the life. Taken from John 11, verses 19 to 27. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother Lazarus who had died. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And anyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. The Lord Lord Jesus Christ. So sa akin, yung word na believe. Yan. So pag tinignan mo dito, maraming beses siyang inulit. And siya yung parang gusto talagang ipako ni God sa utak natin na magtiwala tayo. Sabi niya na whoever believes in me, even if he dies, will live. Tapos, and anyone who lives and believes in me will never die. So, ibig sabihin talagang, meron talagang life after death. Nagtitiwala tayo doon, di ba? Sabi ni Mary I believe di ba? Nagtitiwala siya So, tayo rin, ganon, di ba? So, may mas malalim pa pala doon sa sinasabi ni Lord. So, yan yung gusto niyang message na malaman natin na hindi lang yun. May mas malalim pa na tiwala ang gusto niyang iparating sa atin. Amen. Yeah, si Martha, malaki ang believe niya, no? Malaki ang paniniwala niya sa ating Panginoong Jesus. Mga sinasabi lang ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, I am the resurrection and the life. Di ba? Tapos sabi rin niya, those who believe me will never die. Kaya tinanong siya ng Jesus pala ron, no? Sabi niya, di ba? Do you believe this? Si Martha, oo, nag-ano siya, in-affirm niya, naniniwala ako sa'yo. Yun. Pero yung life after death. Oo. So ako naman, yung kanyang sinabi rin,
Nung tinanong siya, ang sagot niya, You are the Christ, the Son of God. Kung ano ang pagkakilala na sa ating Panginoon, yun ang maganda, malinaw. Kasi minsan, ang pagkilala mo sa Panginoon ay parang iba doon sa pinoproject ng ating Panginoong Jesus. Pero eto, yung sinabi niya, para si Peter din ito eh. Pagka tinanong kayo, who do you say that I am? Di ba? Ano ang sagot ninyo? Si Peter, yun din ang sagot. You are the Christ, the Son of God. Parang nakita ko rito, lahat ito ay nagkakaroon ng talagang malalim na pananampalataya yung na-encounter ni Jesus because of the previous encounters. Marami yun eh. Hindi yan yung isang beses lang nila na-encounter si Jesus. There are so many encounters bago talaga pumasok sa kanilang puso yun. So yun yung ang na-pick up ko rito sa gospel na ito. You need to encounter Jesus hanggat maaari. No? The more we encounter, the more we put all our trust in Him. Okay. So, ang tanong is, who is Christ for you, sabi Yeah. mo? So, it will depend on the individual experience that you have with Christ. So, depende po yan sa encounter nga ninyo kay God. Kung malalim, malalim yung pagkakakilala mo sa Kanya. Kung mababaw, mababaw lang. Pero, hindi, ang good news doon ay hindi humihinto si Jesus sa pagbibigay ng encounter sa lahat sa atin hanggang sa makita natin yung katotohanan, yung deeper meaning ng faith natin kay God. Amen. So yung message sa akin dito talaga is binabalikan lagi tayo. No? Do you believe in me? Kasi tayong tao, no? Alam ni Lord kung hanggang saan yung capacity natin, yung faith natin sa Kanya. So, alam ni Lord kung sino yung kailangan niyang balikan lagi. Kasi, ito mababaw pa, kailangan ko itong bigyan pa ng mga trial para lalo siyang maniwala. Kailangan ko siyang bigyan ng mga miracle, mga ganon, ano. And si Lord lang ang nakakalam kung ano yung ibibigay niya sa ating test para ma-realize natin na nakukulang pa pala yung faith ko, yung ganon. So, binibigyan tayo lagi noon. Yun yung dapat nga nating ikatuwa. Kasi hindi niya binibigay yung test kung kailan patay na tayo, useless na, wala na. So laging binibigyan niya tayo ng chance to know that. Kasi pag nalaman natin ang katotohanan, yung truth, ma-embrace natin, ma-surrender natin yung life kay God, hindi tayo matatakot mawala dito sa mundong to. No? Kasi alam natin yung pupuntahan natin, tulad ng sinasabi dito ni Martha na, Lord, alam ko na merong life after death. Pero kahit na alam niya yon, malungkot pa rin siya nung nawala yung kapatid niya, di ba? Kasi pinakita pa rin ni Lord na ganun siya ka-powerful. At saka siguro, meron pa rin meron pang, kasi kailangan niya mailagay dito sa Bible yung mga nangyayari, di ba? Siguro may purpose pa para kailangan mabuhay talaga si Lazarus nung time na yon. Kasi baka sabihin niyo, oy, bakit si Lazarus nabuhay? Ba't yung kapatid ko, asawa ko, hindi nabuhay? Sabi nila sa ano, hindi po ganon. Kahit nga si Martha, hindi niya, sabi pa nga niya, sayang kung nandito kayo, sana nabuhay yung ano, di ba? Hindi naman siya nananisi. Pero alam ni Lord kung sino ang bubuhayin at sino yung kukunin. Kaya pag kinuha at hindi binuhay at nagtitiwala tayo, masaya pa rin tayo. Kasi alam natin yung pupuntahan niya. Not only because that person is, siguro maganda yung kanyang spiritual, life, tayo mismo, pag tayo yung naiwan, we will be able to continue to pray for that person. Kaya meron tayong mga intercessions, the intercessors, di ba? So, yan, ganyan. Tapos may marami tayong mga saints, pinagdadasal sila. So, huwag tayong matakot na lahat po ay binibigyan ng chance yung akala, meron lang akong konti, yung pagka nawala ka, no, yung sasabihin ng doktor, oh, wala na, physically, patay na po yan. Hindi mo alam, meron ka pa rin encounter kay God. No?
pwede ka pa rin mag-ask ng ano sa kanya, ng forgiveness kung whatever it is. Hindi niyo po malalaman. Kaya we cannot judge a person. Nasasabihin mo na, ay naku, sa ano pupunta yan? Sa hell pupunta yan kasi masama yan. You cannot say that. Kasi hindi mo alam nung time na unconscious siya, na nagkaroon siya ng encounter kay God. Lahat po yan nagkakaroon. So we just continue to pray for our family, for our friends and loved ones, and especially ourselves, no? Kasi we cannot pray for others if tayo mismo ay mahina din ang faith natin. So makatulong sana ito sa atin, itong mga lagi nating ginagawa. Amen. Dito sa gospel na ito, parang ang message ngayon sa atin ng ating Panginoong Jesus is that first, we believe kung ano yung mission niya, yun siya. Di ba? Sabi niya, I am the Savior. I come to save you from the yung mga panloloko or mga deceptions ng demonyo. And I am always with you. So yun yung assurance natin that Jesus is our Savior. So ano man ang situation natin, we can always look up to Jesus na hindi niya tayo pababayaan. Yes. So, yun ang importante. That is why kapareho nila Martha, yung kanilang encounters are very, very important because yung faith mo palalim ng palalim, and the deeper your faith is, the less stress, masaya ang buhay, whatever your situations are. Kami nararamdaman namin yun. Sinasabi natin, pumapasok ang emotion that is negative, not of the Holy Spirit. Pero sandali lang yan dumadaan. And bumabalik agad kami because we believe that Jesus is always there to pour out graces na minsan hindi na natin nakokontrol din yung emotions natin. And those graces are there to help us go back to ang Holy Spirit is again nandun sa atin. And everything would always be fine. Yung babalik na naman yung saya natin, di ba? Tayo parang napakabilis lang ng minsan inis na inis tayo. Bakit ganun na nangyari? Pero ginagamit din natin yon para makita natin to look into ourselves. Ano ba ang naging pagkukulang natin? Di ba? And hindi yun yung nagiging dahilan para tayo ay parang tuloy-tuloy na magalit. Parang ina-allow yun ni Lord para magdasal tayo sa Kanya na hindi natin kaya. We ask Him. Ano yan pagkakataon para lumapit kay God. Para si Jesus. Si Jesus nga mismo, sabi niya, Lord, take this cup away from me. Parang there was a time natakot na siya na ikukrusify pala ako. Pero sabi niya, thy will be done. Sabi niya, di ba? So, Itong gospel reflection natin, ito yung talagang sa ngayon, na-realize ko, ang bawat araw na pumapasok ang Word of God at atin na bibigyan ng reflection, it gives us a lot of meaning doon sa ating buhay. Ang salita ng Diyos, siya talaga ang nag-a-accompany sa atin eh. Tapos nandyan ang Holy Spirit para sabi nga, hindi mo makalimutan yung mga itinuturo ko sa inyo. And now, talagang especially when you are in service to God. Kasi talagang ang panloloko naman ng demonyo sa atin dyan would be yung parang sasabihin sa atin ng demonyo, oh, tuloy-tuloy ka lang dyan, parang wala naman nangyayari sa ginagawa mo. Di ba? Yung mga ganun, minsan madadala ka, di ba? Minsan madadala ka na, tagal-tagal na namin parang hindi pa na-achieve yung aming goal. Yan ang isang madalas na gamitin ng demonyo. Yung parang sinasabi, paano ba sinusukat ang success mo? Ayun. Ako, by God's grace sa'yo, wala na sa akin talaga yun. ako, ang sukatan dyan, yung sinabi ni Mother Teresa, that
yung ating sukatan is our faithfulness sa ating pagsisilbi sa ating Panginoon. So sabi na nga natin wag na tayo mag-set ng goal. Goal is just to prepare Corridor. Parang para meron tayong direction. Oh, direction. Pero to achieve that or not, we It's put God. it to the trabaho na ni God yun, di ba? But sa trabaho yun, pero yung work na kaya natin, dapat tuloy-tuloy, di ba? Sumusunod tayo sa lahat. Oo. Yung kanyang inuutos kasi doon sa gospel reflection, lahat yun unti-unti talagang madidirect tayo doon sa kung paano tayo mag-serve kay God. So sabi nga not by our own yung mga achievements natin. Hindi natin inaangkin ng glory. Everything is for the glory of God. Yun. Okay. Okay, so again, see you tomorrow. In our coffee time with God. Amen.